my beloved Boss Mike Cervera. Vlog. Eto na, binabanatan na si Attorney Enzo naman, ha? Okay, pasok. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Ryan na. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Hala ka, Attorney Enzo! Nandilin lang ba talaga? O, sige, pakinggan natin. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Hala ka. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Naku. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Teka muna. Tutol na ako dyan, idol, ha? Tutol na ako sa sinasabi mo na wala kang nilinlang na mamamayang Pilipino, ha? Tutol ako ron. Alam ko, maunawaan mo kasi dito sa channel ko, balansi lang to. Eto ang tanong, di mo ba panlilin lang yung sinabi ninyo nung kayo po ay magrarally sa Luneta? Ang sabi nyo po ay walang politika. Kung hindi, ito'y panawagan lang para sa kapayapaan. Pero teka muna, bigla yatang nag-iba. Diba? Yung para sa kapayapaan, bigla na lang nagkaroon ng ngit-ngit galit sa ibang mga politiko, lalong-lalo na sa Kongreso. Di po ba? So, nahaluan ng politika dahil sa iyo. So, mali na yung paliwanag doon sa inyong programa na kayo ay pupunta para manalangin lang para sa kapayapaan. Kaya nga nadungisan ang tawag ng iba. Nadungisan yung magandang adhikain ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Di ba nga marami pang nagwala? At yung pagwawala nila Marcoleta tinututulan ko. Mali na dahil lumagpas sila sa kanilang limitasyon dahil yung iba dinamay na. Meron nang nagmura, meron nang hindi nagsalita, meron nang nagsalita ng kung ano-ano. Yung po ay hadlang ako. Tinututulan ko, uulitin ko, tumututol ako sa ganong mga klaseng pagiging kritiko, mga kababayan. Sabi nga ni Pangulo, it's okay to disagree, but don't let your hate overcome your humanity. Sabi nga ni Pangulo na tinatandaan ko. Kaya ako, tawa lang ako ng tawa rito. Love lang, walang hate, kumbaga. Di ba, mga kababayan? Sabi rito dito, ni Iris Joy, true, dami pa nga umalis nung time na siya na nagsasalita sa stage. Di po ba, mga kababayan? Tama? Tama. Isa pa na panlilin lang mo. Ito sana, masagot mo kung sakaling magkita tayo. Bakit mo naman nilinlang yung mga tao? Sobra mo namang tinubuan yung presyo. Ang presyo ng kamatis, hindi 20 pesos ang isa. Hindi rin 10 piso ang presyo ng isang siling panigang. At yung sinasabi mong 1,000 ang kilo ng bell pepper, ay nagkakamali ka. Tanong ko, yung ba ay matatawag ba nating hindi panlilin lang? Hindi po ba kapag tayo ay nagsalita, dapat kamo kailangan panindigan? Ang tanong ko, mapapanindigan ba ni Marcoleta yung kanyang mga sinabi nung nandun sila sa Luneta na ang presyo ng kamatis, sili at ng bell pepper ay ganun talaga? Sige nga, yun po yun eh. Hindi po ba tawag doon ipanlilin lang? Congressman? Tanong ko lang yun. Oo, tanong ko lang yun dahil idol kita. Oo, bilang fan mo, siguro naman may karapatan ako na magtanong sa'yo. Kasi nung pumunta kami sa Balintawak, napakamura lang ng kamatis. At yung sili, pinapamigay na nga yung panigang na sinasabi mo. Di po ba? Di po ba, mga kababayan? Yun lang, mga kababayan.
hindi lang nabanggit ni Attorney Enzo. Kasi parang malayo na sa topic na tinatanong ng Kongreso. Yung bang parang yung hinanaing niya, yung sama ng loob niya, hindi niya na naitago. Kaya kinumpronta niya na si Attorney Enzo at yung vlogger na wala doon. Di mo ba? Eto na. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa'yo kung sino-sinong maraming nagpa-follow, pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa'yo, ayan hindi ko po. Kong, ganito yan. Ang ibig sabihin ni Attorney Enzo, kami po ay napakarami naming vlog. Opo napakarami naming vlog. Lalo na yung katulad ko, meron akong admin at editor. Kadalasan, yung pinopost nila, hindi ko na maalala kung ano-ano yung mga title nun. Bilang vlogger, ibibigay ko yung punto ko, yung puntos ko kay Attorney Enzo, sorry idol. Kasi, totoo yan mga kababayan, pag tinanong nyo kami patungkol sa mga sinabi namin o mga binlog namin, sa dami-dami niyan, nako, hindi na namin maalala. Lalo na mga kababayan, tayo'y tumatanda na. Di ba? Minsan makakalimutin na. Yung sinabi natin ngayon, bukas di na natin maalala. Kaya Marcoleta, kung ikay matandain, congratulations sa iyo talaga. Eto na. Alam kong anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako pong Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero Teka muna, totoo naman. Totoo naman na tayo ay may mga napapaniwala. Pero, depende na lang yan sa mga nanonood. Kung sa tingin nila, may tama tayo sa paliwanag natin, paniniwalaan nila. Kung tingin naman nila, medyo alanganin yung ating reaksyon o opinion. Siyempre, hindi naman basta-basta maniwala. Kung Marcoleta, yung mga tao matatalino naman yan. Hindi naman basta-basta yan ganun-ganun na lang. Na lahat na lang nasabihin namin kahit sila ay mga subscriber, followers, Marcoleta, Kong, idol, ganun na lang sila maniwala sa mga pinapanood nila. Di ba? Tuloy. itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Kung hindi nga, kailangan, dapat binigyan mo na ng advance questionnaire. Tulad ni Sarah. Di ba? Si Sarah nga, kailan lang niya ginawa, pero nakalimutan niya na. Kailangan may advance questionnaire pa. Sana, kung yaan, meron kang reklamo sa vlog niya, di sana, ito, itatanong ko sa'yo mamaya, Pwede naman sigurong ganun, Kong, para nang sa ganun, syempre, bilang vlogger, alam ko naman na talagang mahirap, tandaan o hanapin pa kung ano yung pinaglalaban niya. Yung pinaglalaban mo kung kasi medyo talagang mahirap kalkalin pa. Kaya bigyan mo ng oras si Attorney Enzo para naman makita niya kung ano yung sinasabi mo. Nang sa ganon, mapangatwiranan niya. Di ba? Eto na. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung 20 kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Oo nga. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan, Oo nga naman, ang dali lang. Marcoleta, tapusin mo, baka mamaya nasa ending yung sagot niya.
Minamadali mo naman eh. Wait lang. Tapusin muna natin si Attorney Enzo. Huwag ka masyadong magmadali sa sagot. Malay mo naman nasa dulo. Tuloy. Hayaan mo yan. Attorney Enzo, tuloy-tuloy mo lang. Pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Ay, teka muna. Malaki Kung Marcoleta, malaki Malaki. Kung panlilin lang yung pag-uusapan, meron nga doon sa rally nyo. At hindi ko sinasama rito yung mga membro na iba. Kung hindi yung sinabi niya lang mga kababayan. Ang sinabi niya ron, mahal ang bilihin. Totoo naman, aminado tayo. Mahal talaga ang bilihin ngayon. Kahit saan po kayo pumunta, wag lang sa Mars, wag lang sa Pluto, at wag lang sa Moon. Baka doon, mura doon. Pero sa buong mundo, sa Earth mga kababayan, ang bilihin, kahit tanong pa natin sa mga OFW, kung saan sila naroroon, mahal talaga ang bilihin ngayon. Marcoleta, pero yung sinabi mo na overpriced sa mga produkto na in-specify mo kung ano-ano, teka muna, mali ka ron. Yun ulitin ko. Para sa aking opinion, panlilin lang yon. Kaya okay lang na pumunta tayo doon sa rally nyo. Kasi doon nagsalita ka ng kung ano-ano. Tama po ba mga kababayan? Di ba? Doon ko po kita, Honorable Congressman. Anong panlilin lang ginawa ko doon sa rally? Ayun na nga, sinabi ko na. Nilinlang mo yung tao sa pamamagitan ng overpriced na presyo. Di ba? Hindi ba, ang tanong ko, sige, sang-ayunan nyo ko hindi. Oo, paki-comment dyan. Hindi po ba panlilin lang yung overpriced? Hindi po ba panlilin lang yung mga produkto na yan sa binanggit niya sa madlang napakaraming tao? Abay, masyadong malayo yung presyo? Hindi po ba, yung po ay isang maaari na tawaging pangbubuyo? Dahil sa overpriced na presyo na sinasabi mo, kapag ka narinig ng mga tao, oo nga, 20 pesos isang kamatis. Napakamahal talaga niyan. Magalit tayo sa gobyerno. Magkaisa. Puntahan na malaki. Pwedeng ganun kasi mangyari, Marcoleta. Yung siling panigang. Sabi mo, 10 piso isa. Kung hindi ako nagkakamali, itama nyo ako pagkamali ako. 10 piso ang isa. Hindi naman pala. Diba? Nagpunta pa nga yung isang kasama natin, si Ballpoint Man, sa palengke, namili. Magkano? Pinagtatawanan lang yung presyo ngayon, yung bell pepper, sabi mo, 1,000 isa, 1 kilo. Hindi naman pala. So, ibig sabihin, ang tawag doon, inililin lang mo yung mga tao na ikaw ay nagsasabi ng mga presyo para magalit ng husto yung mga tao na nagagalit sa gobyerno. Tama po ba, mga kababayan? Kung, huwag kang magtampo. Ito ay opinion ko. At nakita ko naman, di po ba, na sinabi mo talaga. Di ba? 30 pesos pa, kita mo. Sabi ni Bentilio, 30 pesos daw isa. Yan po mga kababayan. Opinyon ko yun Kaya pag nagkita tayo, opinyon lang din sasagot ko. Talay! Yung po yatang speech nyo dun Hindi sa pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko? Ala kayo na nga! Anong parte ng speech mo? Yung sobra-sobrang presyo ng mga bilihin na pinagsasabi mo! Hindi po ba? Hindi po ba panlilin lang yon? Anak ng tinapa naman, Nilin lang ko ang mamamayang Pilipino. Ayan na. Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ito mga kababayan, hindi lang maalala ni Attorney Enzo kung ano yung tinutukoy ni Marcoleta dyan. Opo, dahil hindi napaghandaan. Pero mga kababayan, alam nyo naman, di ba? Alam nyo naman na talagang overpriced yung pinagsasabi niya. Di po ba, mga kababayan? Tuloy. Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Ayun na, sagutin mo, Attorney Enzo.
Yung mahal na bilihin, kamatis, 20 pesos, 30 pesos daw, sabi pa rito. Yung 10 piso, isang panigang na siling berde. Yung bell pepper na 1 kilo, 1,000. Oh, ano panlilin lang doon? Yun yun, panlilin lang na yun. Di po ba? Pinilit mo pa. Kung ako talaga sasaktak ko, pero wag na. Wag mo nang naisim pa. Kasi pag ako talaga, marami ako sasabihin. Hindi nyo magugustuhan. Matalay. Tingnan ko po dito sa kung ano yung ang dami ko na po kasi naging content tungkol Ay, hindi gano'n. Kaya, ayan nga. Hindi talaga maalala ni Atty. Enzo yan. Kahit ako tanungin mo sa mga bilag ko, wala akong maalala. Pero sa prinsipyo, pananaw, siguro sasagutin ko. Pero sa ganyan, tinanong ka na. Atty. Enzo, sabihin mo na lang yung presyo ng mga bilihin. Para nang sa ganun makita niya malaman niya na fake news siya. Kung baka imbestigahan ka pag nalaman nila na yung pinangalandakan mong presyo, fake news talaga. Wag kang magtampo. Sa mga kababayan ko, eto, ipopromote pa kita. Isang magaling na abogado. Opo. Sa susunod na sa darating na halalan, huwag nating kalimutan, Marcoleta lang sa balota. Number 1. Huwag nang number 5 tulad ng sinabi ni Dan Fernandez, ha? Number 1 nyo yan, ha? Marcoleta! Ayan, ha? Pinopromote kita. Baka mamaya, panggigilan mo ako, ha? Our beloved Boss Mike,